Kasi ang naaalala ko, Jen, ang mas tumatak sa akin yung commissioner siya ng COMELEC. Eh. Ay, oo naman. Kasi Oo. napakatapang niya magsalita noon, di ba? Pero after nung COMELEC, after niya mawala sa COMELEC, hindi ko na masyadong nasundan. Ang sumunod ng eksena ay sa social media. Oo. Na marami na siyang sinasabi tungkol sa... Mga viral post din sa Oo, social viral media, no? talaga. At saka matitindi. Oo. Ang sabi ho ng iba, attorney, ay bakit kaya ganun nangyari? Ano nangyari kay Attorney Gonson? Bakit puro batiko sa gobyerno? Ano po ba ang kwento sa likod nito, attorney? 25 years po ako na nagsilbi sa gobyerno. Kasama na po dyan, yung naging professor ako sa UP College of Law. Ibig sabihin, sa tagal ko po sa gobyerno, ay marami na po ako nakitang magagandang gawain at Opo. masasamang gawain. Pero dito po, sa administration ni Bongbong Marcos, ito na yung the worst, ang sinasabi ko. Kaya binabatikos ko po ang administration niya dahil hindi ko na po kaya na kimkimin ko na lang ang aking dinadamdam sa kalagayan ng mga Pilipino at ang sitwasyon ng ating government at ang ating bansa ay tila nasa kumunoy na. Kaya hindi po ito politika. Kasi kung titingnan po ninyo, sa government service ko po, never po ako na nag-criticize ng ganito sa isang presidente. Ngayon lang, and with good reason. After analysis at objectivity. Nabanggit niyo yan yung puntahan muna natin yung analysis. Kasi ang nakikita lang ng tao ay nakapost na maikling mga salita, di ba? Yes. Ano po yung sinasabi yung analysis behind? Paano nyo nasabi na... Anong triggering factor, ano? ano ang nakita ninyo? Tingnan po ninyo ang economy natin, which is the reason why. One of the reasons why ang mga tao ay nagpoprotesta na ng tuloy-tuloy. Iba-ibang grupo na ang nagpoprotesta, lalo na nitong nakaraang buwan at itong November. Dahil kung titingnan po ninyo, minana po ni Duterte, President Duterte kay GMA, ay maganda po ang ekonomiya. Minana po niya kay Pinoy. Di po ba? Yes po, yes po. Ngayon, ako'y na-appoint ng mga Aquino, pero karangalan ko po yun. At maganda naman po ang pamahala ni Noynoy Aquino. Siya po na-appoint sa akin sa COA, siya po na-appoint sa akin sa COMELEC. Si President Cory Aquino po nag-appoint sa akin as OIC Mayor ng Cadiz. Cadiz saan City. ako nanalo ng eleksyon at 6 taon ako nagsilbi sa Cadiz City. And when I left Cadiz City, it was a first-class city. Wow. From a bankrupt third-class city in 1986. Kung titingnan po natin mula kay si GMA was in power dahil sa EDSA 2. Hindi po ba? Tinanggal ng mga tao si ERAP. Ang Catholic Church, si Marcos, tinanggal natin, pinatalsik sa people power na nawagan si Cardinal Sin. Ngayon si ERAP naman, di ba? Dahil po naman sa kanyang pangungurakot, ay nag-lead na naman si Cardinal Sin at mga NGOs. Hindi po ba? Tapos si GMA. Si GMA po, nung una, ayaw nila kasi ayaw nilang siya magpresidente, pero nangako siya na hindi siya tatakbo. Pero tumakbo siya. Pero ano ang resulta? Maganda ang resulta. Kasi si GMA po, Gloria Macapagal Arroyo, has a PhD doctorate degree in economics from the University of the Philippines. Alam nyo, kahit anong sabihin nyo, ang taong may sadyang talino at kaalaman sa ekonomiya, ay talagang bihira po siya nagpi-failure. So, after that, Pinoy inherited, di ba, a good economy. Okay? The result was good. He was also a good president. Wala kang makitang usap corruption. And then, Duterte became president in a very difficult time dahil nag-COVID pa. Yes. Okay? Tatlong taon. Umakyat yung debt ng Pilipinas because
kailangan magutang para sa mga ganito, sa pandemic, sa ganyan. Nung si BBM na, ay taon-taon, dinadagdagan niya yung utang. Etong taon na ito, ang dagdag sa utang ay 2.7 trillion. Okay? Trillion po. Ay nako, hindi po nyo mabilang yan, ang trillion. Ang sinabi ni Secretary Recto, 2.6 trillion na yan, sa 2.7 na utangin natin sa taong ito, sa ibang bansa at ibang sa labas na mga world financial institutions, ay para lamang sa gastusin para mapaandar ang gobyerno o administrasyon ni BBM. So, ang ibig sabihin, mangungutang tayo taon-taon ng bilyon-bilyong piso para mandar lang itong administrasyon ni Bongbong Marcos na ninanakawan lang tayo. Nagbabayad tayo ng taxes, deficit lagi ang national budget, kinukurakot pa ng mga walang iyang congressman at ng kanilang dating speaker. Ngayon, ibig ko sabihin, may mga Kapalpakan. kapalyahan. Kapalyahan, kapalpakan. Din Opo. naman si Digong. Opo. We were mayor together, no? So, we have met personally before pa. Meron din naman siyang kapalpakan sa ekonomiya. Ekonomiya pinag-usapan natin, ha? Pero hindi ganito na ang mismong congressman natin na gumawa ng ang national budget, ang mismong looted the budget, mismong nagnakaw sa budget natin ay gumagawa ng budget. Ibig sabihin, sa bahay mo, yung inatasan mo magluto ng ulam at kanin mo, Kinain lahat. ay siyang nagnanakaw, kinakain Yung dapat pambilhan mo na Ricardo. dapat ipamigay mo sa pamilya mo. So, ang lahat ng tao, nagbabayad ng buwis. Kahit tricycle driver, nagbabayad ng isedula. Kahit tricycle driver o labandera, nagbabayad ng BAT, bibili ka ng gamot, may BAT kung hindi ka senior o PWD. Bibili ka ng pagkain, bigas, may BAT kung hindi ka senior. Ibig sabihin, ang mahihirap, lalong humihirap dahil malala na sa BAT, 12% the highest in Asia. At the same time, grabe yung pangungurakot ng mga congressman. Ibig sabihin, ang gobyernong nangungutang ng 2.7 trillion taon-taon o sa taong ito is operating on a deficit habang ang mga congressman gagawa ng budget na deficit na, nanakawan pa nila ang mga... Ayan ang problema. sinabi ni BBM kanina, mga walang hiya daw sila. Ikaw ang dapat mahiya, BBM. Under your administration, ganito na inabot natin. Yung sabi ni Frank Drilon, why have we come to this? Kasi si Frank Drilon, noon pa yan, 1986, nasa politika na yan. Di ba? Matino, matuwid na tao yan. Kilala ko yan personal. How did we come to this? Kasi dati, bago kay BBM, ang mga congressman ng ganyan, nagnanakaw din yan sila, may SOP din yan sila, pero may konting takot sila at hiya. Pero dito sa administration ni BBM, dahil pinsan niya ang speaker, sila na lahat naglagay ng mga tao dyan sa DPWH, sa customs, di ba? Sa Malacanang, lahat yan ay kayang-kaya nilang magnakaw ng ganito katindi. Kaya wala silang konsensya para sa taong bayan at sa Pilipinas. Ang tingin naman sa atin ngayon ng ibang bansa, hindi lang naman tayo mahirap, pero pinakakurap na bansa Nakakalungkot sa buong Asya, kung hindi man sa buong mundo. Ekonomiya, pinag-uusapan natin. Pasensya na kayo. Talagang kailangan lumabas na ito sa dibdib ko. Dahil kung hindi, ay baka naman po
ako'y magkakasakit. Ganun pa. Dito nyo binulula sa aming programa. Isa po sa lagi ko nakikita at napapansin ko rin, Nelson, ang malimit nyo po binabati ko sa Atty. Guanzon, yung mga opisyal na inilalagay pa po yung kanilang mukha sa mga relief goods. May nakita akong kape. Kape, ano ha? Si Frasco, sa Cebu. Pero alam niyo po, hindi pa rin ito nawawala hanggang sa ngayon. Bakit po ba sa tingin ninyo hanggang ngayon ay hindi pa rin po nawawala yung tinatawag na EPAL? Ano ha, attorney? Kasi po yung patronage yan ang problema. Talagang yung patronage sa sistema at kultura, ayon mga politiko na umangat ang buhay ng tao, na kukunti na mahirap. Ngayon, 50% ng Pilipino ay gutom, ayon sa Pulse Asia survey. Tama, yung That's latest. almost 60 million nagugutom. Pag gutom ang tao, pigado, pobre ang tao, mas madali silang bilhin bawat eleksyon. Mas konti lang bigay ay halos sa halikan na yung mga kamay ng mga politiko. Pero tingnan nyo yung ginawa ng mga tao sa Cebu kay BBM. I-replay nyo. Tingnan yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Puwira gaba lang. Wala talagang nag-extend ng kamay sa kanya. Wala man lang nagsigaw-sigaw na, Mr. President, salamat, dagang salamat. Pero buyag ang mga tao, yung galit kay BBM, nakikita talaga sa mukha nila. Sana mapukaw na ang mga pobre ba na wag na kayong pa-vote buying sa 2028. Kung magbigay sila ng pera, tanggapin nyo na lang. Hindi naman nila alam kung anong nilagay mo dyan sa baluta mo. Itong mga congressman na ito, itong mga pasimuno ito eh. Kayo lahat, sana lahat yung 10% lang yata matitino sa inyo, baka 5% lang eh. Sana yung 95% sa inyo, sana matalo kayo lahat sa 2028. Tingnan nyo nangyari sa atin. Malala pa tayo sa Vietnam? Ha? Na dati ay, sikat-sikat tayo ah. Malala na tayo sa Thailand. Abay dati gagawa na sana tayo ng aeroplano eh. Di ba? Yung RISE sa IRRI, sa UP de Los Baños, nauna pa tayo dyan eh. Di ba? Ngayon, nag-i-import na tayo sa Thailand. Sa tourism, kulilat. Last tayo. Sa education, sa literacy, last tayo. Nakakaawa na mga bata eh. Gagraduate eh, hindi marunong man lang mag-intindi kung ano ba yung binasa at minimorya niya. Nako. At si Bongbong, masyado namang yabang na magaling siya na presidente. 22 lang ka-classrooms ang nagawa niya. Nako. Sa isang taon, ano ka ba? Kung gising ka sana, hindi ka sana laging tulog dyan, Mr. President, nalaman mo na yan sa first month, di ba, sa inventory mo ng performance at targets. Ano nangyari sa Philippine Development Plan ng NEDA? Yan ang dapat batayan sa administrasyon ni Marcos na wala tayong sasabing, walang bayad ng politika. O sige, NEDA, ilabas mo sa amin ang iyong analysis at comparison. Ito ang Philippine Development Plan. Ito, poverty alleviation, hunger, ganyan-ganyan na mga dapat isolve. At ito yung nagawa ni BBM sa loob ng isang taon lamang. 3 taon lamang. So, ang ano po namin, hindi po ito politika ang banat ko sa kanya ba? Opo. Ekonomiya at kabuhayan ng tao, grabe ang poverty. Yung foreign direct investments, bumagsak 40.5% this year. Ano ibig sabihin yan? 0.5 billion o 500 million na lang ang foreign direct investment na pumasok. Itong taon na ito. Opo, 2026, 2025. Anong pinagmamalaki ni BBM sa atin? Na pag umaalis siya, nakakakuha siya ng mga milyon-milyon na investment. Sana ang mga bagong factory para meron tayong bagong trabaho. Sana po ang mga investment. Wala. Sino naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ganito kakurap ang gobyerno? Nakakalungkot po yan. Pero, balikan ko yung punto ng EPAL. Ito ba talaga nakakatulong para suportahan ng mga politiko
ang isang tao, sabi nyo nga dinidikit ng kanilang mukha kung saan-saan, ba't masyado, kasi sa tingin nila, parang masyado malakas ang loob na gawin ito ng mga politiko na umepal. Kasi ang Walang tanong, batas. walang batas. Pero suma total, nakakatulong ba ito para iboto sila ng tao, attorney? Oo naman. Kasi kung ang mga pobre, na brainwash na nila na ganyan talaga. Opo. Day in, day out. Pag may calamity, bigyan mo ng bigas, ganyan-ganyan, lagyan mo Oo. ng ano. Pero, dahil nangangailangan ng tao, ang walang batas eh. Yung anti-EPAL. Anti-EPAL law. Walang batas. So, sana, ito lang yung ano ko, sana sa COA, yung panawagan ko. Example, sa COA, may regulation Opo. na bawal na mga pangalan ng mga congressman at mga politiko doon sa mga billboard. Oho. Andyan pa rin. Dapat may ganun din silang regulation na pag namimigay ka ng mga kung ano-anong goods and services, na ginamit mo yung government money or funds from your office, bawal din yung EPAL. Bawal din maglagay ka ng sticker mo dyan. Congressman Prasco, baw, mura magkinsa kag bapuha ba? Tay ka ng sticker ni mo, mura wapo mong kay kadiaway. Sus ka. Kuyawan man tani mo, oy. Tama na yan. Etong mga... Bagyo na nga eh. Itong Mga mga- matay na nga yung tao mo eh. Bigyan mo pa ng mga tubig na may picture mo. Baka daw ilagay sa pitaka yung picture. Saka ma-inspire, Nasa, ma-inspire, di ba? Oo. Pero ito pong mga ginagawang investigasyon, ang dami eh. Meron tayong Senate Blue Ribbon, may ICI, siyempre pupunta sa DOJ, tungkol dito sa mga flood control project. Ano sa assessment ninyo ang resulta nito? Problema sa ICI, wala siyang ngipin. It cannot even subpoena. No power of subpoena. Kaya tinan mo, invitation. We are inviting former Speaker Martin Romualdez. Abay, sino ba yan? Your Royal Highness? Yung treatment sa kanya. Tapos sasabihin niya, I ask for postponement. Postpone naman. Ano bang nangyari? Sabi may sakit daw siya, gusto niya pumunta abroad. Laki-laki, lusog-lusog ng katawan mo, bigla ka na lang mag-abroad. Ito na naman mga ito, lahat ng may sakit pag nagsisigaw ng tao na ikulong kayo. Tingnan nyo naman ang mga rally, ikulong na yan, ikulong na yan. Alam mo, arami na akong rally na puntahan. EDSA 1, nandito ako. Kasi anti-Marcos, anti-martial law activist ako eh. Saka yung buong pamilya ko dun sa Negros ay nag-support kay President Cory Aquino against Marcos. So, sa EDSA 2, nandyan din ako. Ito, bawat rally sa EDSA, kahit 68 years old ako ngayon, nandyan din ako. Bawat rally dyan, nandyan ako Present ako, may picture ako. Lahat ng protestang malalaki, nag-a-attend ako, gusto ko makita ang mga tao. Talagang, ang mga tao, lalo na yung mga bata ngayon, galit na galit sila sa BBM administration. Kaliwa, na dati hindi naman nagsisigaw ng BBM resign. Ngayon, nagsisigaw na sila, BBM resign. Ito namang mga ayaw kay BP Sara. Opo. Ay, ayaw namin mag-BBM resign kasi pag nag-resign si BBM, si Sara ang papalit. magpresidente. Mas ayaw namin sila. Alam mo, ang bright nyo talaga. Napaka-bright nyo eh. Di ko na talaga maintindihan kung ano ba talagang gusto nyo. Gusto nyo, ganito na lang tayo 3 taon pa. Yan ba ang gusto nyo? Just because ayaw nyo kay Sara. May konstitusyon eh. Di ba tinanggal din natin si Marcos? Hindi nga si Cory ang vice president doon na tinanggal din natin si Erap. Teka muna. Yun na, sabi nila, ito, just being honest being honest ay huwag kayong sumali sa rally ng Luneta kasi INC yan. Teka muna. EDSA 1, EDSA 2, si Cardinal Sin tumawag pag si INC ang tumawag ng rally dun sa Luneta, masama sila. Hindi ako INC pero Attorney. alam mo, minsan hindi ko na maintindihan. Kayong matatalino kayo, yung iba kasi ibigan ko pa kayo sa Facebook, kung bakit nabobo na kayo. Nabobo na kayo ni BBM. Hindi ganyan. Ang importante i-focus nyo who has the power and who is failing us now. BBM has failed the people. He has failed because he has no capacity. He is incompetent. He is unfit to hold office.
Attorney, magkape muna kayo, ha? Baka mamaya ay... Tubig muna para... Tubig tayo. Baba na high pressure. At kaugnay po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng bagyo at habagat, noon po nakalipas na mga linggo. Naka-alerto po ang DOH sa posibleng Ang atin pong tanong ninyo ngayon, Attorney Gonzon, sa tingin ninyo, bakit po naging masyado ng garapal ang katiwalaan at ang korupsyon sa gobyerno ngayon? Parang napaka-normal na lamang po sa kanila ang ganitong gawain, Attorney. Doon pa pong kampanya, sinabi ko na Oho. na pag naupo yan si Bongbong Marcos, kronismo na naman ang paiiralin niya. Kita nyo, wala pa nga ilang buwan, may smuggling na. Yung sibuyas, naging 800, 1,000 per kilo. Saan ka makakita ng gobyerno na wala pa nga 3 buwan ganun na nangyari, may mga smuggling na? And who was the Secretary of Agriculture? Bongbong Marcos. Now, why in the world, there's nobody, no president in the world na gusto maging Secretary of Agriculture, siya lang? Bakit? Because all of these commodities that you can import and you can smuggle are all under the jurisdiction of the Department of Agriculture. Bakit ngayon grabe na? Grabe na parang wala nang hiya-hiya talaga. DPWH, kasi ang namumuno ng pagnanakaw mismo yung matataas ang pwesto at mga kamag-anak ni BBM. Kaya hindi na makokontrol at hindi niya pwedeng makontrol dahil siya ay mistulang puppet na lamang. Bakit si Romualdez hindi niya mapaimbestigahan? Dahil pinsan niya? Hindi. Dahil puppet siya ni Romualdez. Maraming alam si Romualdez ng mga sikreto niya. O kaya, ikaw ba, BBM, ay may partida din? Kaya hindi talaga pwedeng kasuhan si Romualdez? Sasabihin mo, walang ebidensya. Walang ebidensya kasi hindi mo naman siya pinapa-investigate Hindi pa investigate mo siya sa ICI para malaman natin kung may ebidensya o wala. Diba? Bakit ganito nakasagsagan? Dahil ito nga, ang sinasabi ko, ang mga tao ni Bongbong Marcos ay hindi niya kaya. Did you listen to Professor Winnie Monsod? And she said na hindi na kaya ni BBM magreforma ng kanyang administration because of the people around him. He cannot control them. Nabanggit niyo po yung flood control. Nelson, puntahan natin yung usapin ng flood control projects. Kasi mayroon namang investigasyon nagtatag nga ng ICI, ang problema noong una hindi transparent, hindi naka-live stream. Hiningi ng mga kababayan natin ni i-live stream, nagpasi sila, i-live stream. Binibigay naman, attorney, kung ano ang gusto ng publiko Ang gusto ng publiko, imbestigahan nyo si Romualdez. Hanggang ngayon, ayaw nyo imbestigahan dahil sinasabi ni Bongbong. Pwede ba yun? Presidente na siyang gumawa ng ICI. Siya mismo nagsasabi, there is no evidence against Romualdez. Alam mo, hindi ko talaga matuldok kung hanggang ano kalalim itong si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Yung conspiracy nila ay napakalalim, hindi lamang sa dugo nila. Ano ba, BBM? Bakit ba ayaw mo talagang paimbestigay ang pinsan mo? May partida ka ba? May partida ka ba, BBM? Sino? Ilabas mo na. You came out. Sabi mo, ikaw ang nag-discover ng mga flood control. That's not true. You only acted because the U.S. State Department issued a report and told you that this cannot go on. This cannot go on. And then the World Bank also issued a comment. And I predicted it months ago na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin. O lumabas na naman sa US State Department report that the Bureau of Customs is also very, very corrupt. Sino ang patron o padrona ng Bureau of Customs? Maraming nagsasabi, si First Lady daw. Oh, that's the first time I'm saying it, because I have to say it. Hindi po ako pwedeng magtago. At kung ito po ay mali na information, I am requesting BBM and the First Lady to cut this snake's head now para masatisfy ang tao na hindi sila kasabwat sa mga massive na korupsyon na ito. Kasi po, buhay na ng Pilipino na kataya dito, hindi po politika. Dati po, sasabihin ng tao, maski sino naman ang upo dyan, parehas lang sila magnanakaw. Ngayon, nakaranas ka ba ng gutom na ganito? Tanungin mo pamilya mo. Mag-graduate yung mga anak mo?
Akala mo may trabaho pa? Wala nang trabaho. Akala mo kahit ka ng kayod ngayon para mapatapos mo yung anak mo? Pagka-graduate, maahon ka? Wala nang trabaho. Another 3 years, wala nang trabaho. Foreign direct investment, minus 40.5%. Wala na. Amerika na lang at Japan, nandito pa rin yung mga investments nila. Stock market just crashed. Ilang taon na ako, mula bago abogado ko, bumibili ng stocks, ipon. Ngayon na ako nakakita at nakaramdam ng lugi na ganito. Less than 6,000 points. Ang bagsak ng stock market. Sino ang mag-i-invest sa Pilipinas? Kung ganito, ang korupsyon ng BBM administration, ito ang sanhi lahat ng kahirapan nating mga Pilipino. Attorney, dito po sa sasagawang rally ng Rally for Transparency and for Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Sa tingin po ninyo, ito ba'y makatutulong? Talagang makakatulong po. Kasi yung sinasabi ko nga, wag na po tayong titingin lang tayo at sasabihin lang natin na pare-pareho lang yan sila lahat. Hindi po. Matindi po itong dinadanas nating kahirapan ngayon ninyo. Kasi sabihin nyo na naman na okay lang ako magsalita kasi I don't go hungry. I feel this way for you because I see it, di ba? Eh kami nga itong hindi nagugutom, araw-araw may kinakain kami, nararamdaman namin yung gastos sa grocery, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng gasolina, akyat na naman, kayo pa kaya? Kaya ginihikayat ko tayo na mag-live stream man lang kayo na protesta. Kung ayaw nyong makaalis, wala kayong pamasahe. Saan kayo malapit? Pumunta kayo doon sa Luneta. Malapit, punta kayo doon, 16, 17, 18. Sa EDSA, kung malapit kayo doon. O kung kaliwa kayo, sige, doon kayo sa kaliwa, sa Mindiola kayo. Bahala na kayo kung kakamping kayo, kahit anong kulay nyo. O wala kayong kulay. Tumayo na kayo para sa bayan nyo. At dahil wala ng panahon. Wala ng panahon. Kailangan alam ng buong mundo at ni BBM at ng First Lady na ayaw na natin ng ganitong sitwasyon at kahirapan ng ating bansa dahil sa korupsyon. Kailangan po talaga iparinig natin sa kanila. Kasi parang si BBM, hindi niya na-feel eh. Pansin nyo, parang kakaway-kaway po siya sa Cebu ba? Parang, ano ba ini-expect mo? At, Mamahalin ka ng tao, yayakapin ka na, ay, BBM, we love you. Tingnan mo nangyari sa'yo sa Cebu. Parang ang tingin ng tao sa'yo, nakakadiri ka. Punta-punta ka pa dito. Bahaan na kami, nangamatay na kami dito. Padalan mo lang kami dito ng 5,000 pang tayo ng bahay namin. Alam mo, kami mga Bisaya ba? Opo. We are sick and tired of being treated like we are poor, we are second-class, third-class citizens of this country. Dinagdagan mo pa. Attorney. BBM, talaga, Opo. kung babawi ako sa sunod na eleksyon, mga Bisaya dyan, kakampanyahan ko talaga against your candidate. Attorney, kahit na kayo ay hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po masasabi niyo sa pinapakitang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo sa lahat po ng pagkakataon? Yun po nagsasabi na politika lang ito, ay hindi po kayo nag-aaral ng Biblia. Ako po, kahit di ako iglesia, sa Biblia po ako lumaki, tatay ko protestante. At napakatalino, summa cum laude. First, summa cum laude of Silliman University, war hero. Nag-aaral kami ng Biblia. Bible 1, 2, 3, 4, high school pa lang ako, sa bahay, Biblia. Nagpipray ako before meets. Akala nyo, ganito katapang, di ako nagpipray. Nagpipray po ako bago ako kumain. Opo. Abay, ang iglesia, itong rally na ito, ay may basis po ito sa Biblia. Binasa ko po eh. Kasi sabi ko, kung doon ako sasali kayo sa Luneta, ano kayang ano nito, ng Christian teaching na basis ng iglesia? Habakuk. Oh, kayo, hindi ba nagbabasa ng Biblia na magbasa na kayo? Alam niyo pala yung aklat ng Habakuk, Attorney. Oo, binasa ko lang naman yung English kasi ang Tagalog naman itong Biblia ng iglesia. Opo. At ang Biblia ng iglesia, at nakita ko, ay batay sa translation ng Catholic Church at ng Protestante. Yes po. Hindi nila gawa-gawa, hindi totoo. Hindi totoo na gawa-gawa lang na iglesia ang Biblia nila, hindi totoo, nakita ko. Nakita ko yung introduction ng Bible nila in Tagalog, although Opo. I can only read in English. Opo. Ang sinasabi ng iglesia,
itong bakit 3 araw? Di ba? Opo. Yung Catholic bishops nagtawag sa EDSA, 1 araw lang naman. Aha. Di ba? Ang tumindi lang ng ilang araw nung sa EDSA kami. Di ba? Oo. Ito, 3 araw sa Luneta. Yun pong sa EDSA, hindi po sa iglesia yun na led na rally. Pero may mga iglesia din po na dadalo doon at open po yun to all, itong dalawa, Luneta at iglesia. Bakit po 3 araw? Kasi po sa 1 araw lang, hindi sila natitinag. Ang kakapal. Kaya po 3 araw para talagang makita sa world news na, uy, 3 araw, tigkakalahating milyon, kaya. Mga tao galit na talaga. Because the last rally of the Iglesia in Luneta, 1.6 or 1.7 million yun. Napuno yun hanggang halos sa TM Calaw, puno yun. In 3 days. Kaya ng Iglesia ni Cristo, the faithful, can do that for 3 days. Pero sama po tayo. Open naman po ito sa lahat. Kasi lang po, ang location ay Luneta, kaya kung saan po kayo malapit, doon kayo. Malapit kayo sa EDSA, doon kayo. Kung kaliwa naman kayo at hindi kayo naniniwala sa Diyos, sige, doon kayo sa Mindiola. O, pwede po yun. At, Pero opo, sumali po kayo. Yan po ang reason bakit 3 araw para talaga pong matinag sila ang gobyerno ni BBM at makita po talaga sa world news na ang mga Pilipino ay nagpo-protest po na si BBM ay hindi na. He is a failure. Failure. Kung ako teacher dito, hindi ka nga 70. Talagang failure ka eh. Ayon, attorney, sa isasagawa pong rally for transparency ng Iglesia ni Cristo, ano ang tingin ninyo na magiging impact nito sa mga kababayan natin at maging sa gobyerno po? Ang ating po mga kababayan, na kahit po hindi sila iglesia, ay maririnig nila ang ating mga sasabihin sa rally. Ang mga mensahe doon. Kasi sila din po, mga Katoliko sila, may sarili din silang rally. Alam naman nila na katotohanan nito ang basihan ng ating mga protesta, kahit ano man ang relihiyon nyo. Hindi po ba? 2 EDSA na, ang nag-lead ay Katoliko. Ito, last month ba yung rally na pinuntahan ko sa EDSA na Catholic bishops din ang nagtawag noon. Pumunta rin ako doon. O ngayon, ano ang sabi nila kakaiba? Bakit po? Hindi po ba nakalagay dyan na ang kabutihan ng gobyerno? I'm just paraphrasing in Tagalog. Ang kabutihan ng gobyerno ay kabutihan ng tao. Ay yung kasamaan ng gobyerno, hindi kasama din ng tao. Ilonggohon ko pa ni. Attorney, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan at salamat po sa pagbisita nyo sa aming palatuntunan. Sige Mga po. kababayan, sa pagmamahal po natin sa bayan natin, kailangan po ipakita natin ngayon. Kahit na po nasa bahay lang kayo, mag-live stream kayo. Mag-post kayo sa Facebook nyo ng inyong mga hinanakit at iniisip. Ano na po ang patutunguhan ng bayan natin? Ano na po ang future ng ating mga anak? Noon po ng ibang bansa ako, dahil nagbakasyon ako at nag-check ako ng mga mga OFW na kanilang mga feelings and thinking. Tinanong po ako, attorney, may pag-asa pa ba? Kasi po mga anak ko doon nag-aaral pa. Alam mo ba, pinakamasakit sa akin na magsabi na kung pwede naman po ninyong lahat kapamilya nyo, ilabas nyo na lang sa bansa kung may makita kayong trabaho, gawin nyo na. Napakasakit sa akin na lumabas sa bibig ko yun. Na halos sabihin ko sa kanila na huwag na silang bumalik dito dahil wala naman silang babalikan na trabaho. Mga kababayan, ang OFW na lang na income ang siyang tumataguyod sa ating ekonomiya. Tourism, bagsak. Foreign investments, deficit. Budget deficit, tourism, gross domestic product, OFW earnings. Yan ang 3 tumataguyod sa ating ekonomiya. OFW income na lang po ang natitira. Kaya respetuhin po natin sila at alagaan po natin sila. Pasalamatan po natin sila sa kanilang economic na support sa ating bansa. At higit sa lahat, pakita nyo ang pagmamahal nyo sa bayan ninyo.
sa protestang ito laban sa administration ni BBM. Attorney, pananawagan ka ba na mag-resign na si BBM? Opo. BBM resign. BBM resign. You are unfit to be president. We will not survive another 3 years with you, under you. BBM, please, if you love your people, please resign.